Magandang umaga po sa ating lahat. Full packed po tayo. Nais ko batiin, kahit pa po kanina pa nagbabate yung ating pong mga kapatid dito. Ako po, in behalf of the whole Mighty Warriors Christian Fellowship, we would like to greet all fathers po dito. And even yung mga nanonood po sa ating Facebook Live, sa lahat ng mga ama ng tahanan, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Can we take a look around and baka po may makita po kayong mga fathers and alam po ninyo may palatandaan, may maliit na ribbon dito. Even if you don't know them, kindly greet them a Happy Father's Day. Total magkakapatid naman po tayo sa Panginoon dito. Po. So it's indeed a special Sunday. Kasi po, we are celebrating here in the Philippines, as far as I know. We always celebrate it during June. If I'm not mistaken, it's 3rd Sunday of June. At lagi po natin ginagawa yan. We give some time to honor our fathers because it is also written in the Bible. Nakasulat naman po yun sa Biblia. Honor your father and your mother. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And if you will be reading yung pong command na yon, ito po ay inuutos ng Panginoon para daw po maging maayos ang takbo ng ating buhay at magkaroon tayo ng mahabang buhay. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Actually, it is one of the first promises na one of the first command in the Bible na may kalakip na pangako. So, lahat po ng mga talaga pong gumagalang, rumerespeto sa kanilang ama't ina, ay kinalulugdan ng Diyos at pinagpapala ng Panginoon. Pero ngayon po, aside from Father's Day, alam ko po we are honoring our Father, pero I would like to be clear, no, na wag naman po nating mapagkamalian na ang Sunday na ito ay para lang sa atin. Nasama ko na po ang aking sarili bilang ama ng tahanan. But we will honor the greatest Father of all, our perfect Father in heaven. Kasi po ito po ay Sunday at araw ng Panginoon. Kaya po, nais ko po na hingin ang inyong atensyon ng mga ilang minuto para pag-usapan po ang kalooban ng Panginoon at ang salita po niya ngayong umaga. Tayo pong lahat muna ay yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyo pong pagdadala sa amin sa lugar na ito. We acknowledge you and we remember you as our perfect Father, Lord. We are very happy to be a part of your family. We are very happy, Lord, to be your sons and daughters. At sinasabi po namin, Panginoon, napakabuti po ninyong Ama sa amin, O Diyos. Sa umaga pong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, dalangin namin na magsibukas ang aming spiritual na pandinig. Marinig namin ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong banal na salita ngayon pong umaga. Pagkalooban ninyong bawat isa sa amin ng karunungan, ng pangunawa upang sa gayon, hindi lang basta namin marinig ang mga salita ninyo o mabasa ang mga salita ninyo, tumimo ito sa amin. Maintindihan namin kung anong nais mo at ang kalooban mo sa aming pong buhay. Dalangin po namin na ikaw po ang matanghal sa aming kalagitnaan. You are our teacher, Lord. Kaya we ask the Holy Spirit to illuminate yung inyo pong mga salita sa aming pong puso, sa aming isipan. Aming pong patuloy na ipinapasakop ang aming sarili sa inyo at sa inyong mga salita at kalooban. Maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. I would like to start po yung pong pag-aaral natin ng salita ng Panginoon ngayong umaga in a passage in the book of Galatians chapter 4. This is specifically verse 6. If you are writing down po, this is Galatians chapter 4, verse 6. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, because you are God's children. Hinighlight ko na po yung you are God's children kasi po gusto ko ma-feel ninyo na kasama kayo doon.
kasama ako at kasamang bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo daw po'y mga anak ng Diyos. And we are God's children. God has sent the Spirit of His Son into us to call out, Abba, Father. At dahil mga anak tayo ng Diyos, maaari daw po tayong tumawag sa ating Diyos ng Ama. Yung pong sa salita po noon, ang ginagamit nila ay Abba, but it just means Father. Nang pong yan po ay maituro sa Bagong Tipan, because Galatians is a New Testament, actually po hindi po ito ang nag-iisang talatang nagsasabi niyan. In fact, if you are reading your Bibles, we know na ilang beses din pong ginamit mismo ng Panginoong Jesus ang salitang Ama to represent our God. Pero nang yan po ay binanggit at itinuro ng Panginoong Jesus, medyo ibang dating sa mga Israelita noon. Yung pong we can call our God a Father. Sa ating kapanahunan, medyo kapag narinig po natin yan, baka sabihin ninyo, ay, alam ko na yan. Alam ko namang Ama natin ng Diyos, yung Ama natin sa langit. Tayo po, alam natin ngayon. Pero nung panahon na yan, in the times of Jesus, in the New Testament, medyo iba po ang dating sa kanila pag nung sabihin na pwedeng tawaging Ama ang Diyos, kasi po they have a different point of view about God. In the Old Testament, they knew God, pero in a different picture and frame. Ibig sabihin po, kilala nila ang Diyos bilang may gawa ng langit at lupa. They know God as a marvelous God na gumagawa ng miracle, and they know the stories, how amazing God is sa kanila pong mga ninuno, and so on and so forth. Pero, bago sa kanila yung sabihin, ang Diyos pala'y Ama din po natin. Ano po? Kasi po, they have this view na ang Diyos ay napakalaki at napakataas na sa paningin po nila noon sa Old Testament, hindi ka nga pwedeng dumiretso sa Kanya. And many people are afraid. Doon pa lang sa presence ni Lord, they are afraid. And ang iniisip po nila, only Moses, Abraham, and few people and few chosen people ang pwedeng lumapit. So they have a different, very different point of view about God. And then here comes Jesus, nagkatawang tao, at bigla niya sinabi na ganito kayo dapat manalangin, Our Father who art in heaven. It's from the teaching of Jesus. Bigla niya sinabi na pag nanalangin kayo, you call God your Father. Medyo iba yung dating sa kanila. Pero para pong binuksan yung pinto ng katotohanan na tama ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa, pero huwag nating kalimutan ang katotohanan na pwede tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya bilang mga anak niya at sa bilang ating Ama. And sa akin pong pangunawa, napakalaking bagay niyan para sa akin. Ang tawagin tayo ng Diyos na tayo yung mga anak niya. Hindi tayo basta-basta nagpapakilala lang na anak ako ng Diyos by our own, by our own will, na sinasabi lang natin, basta ako, anak ako ng Diyos. Hindi lang po ganun. Ang salita mismo ng Diyos ang nagsabi at nagbigay sa atin ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos, at sinabi ng salita ng Panginoon na pwede natin siyang tawaging Ama. Yung binasa po natin ay isa lamang sa mga talata, napakarami pang talatang nagpapahayag ng pagiging Ama ng Diyos sa atin. Alam ko po, lahat tayo siguro may biological father. Hindi po siguro. I am very sure we have a biological father. Ilang mga tao po maaaring hindi lumaki sa kanilang biological father, pero in one way or another, mayroon tayong kinilalang ama, sigurado. Marami po sa atin, we are very proud of our fathers. Nakita naman po ninyo yung mga young people kanina, yung mga bata po nag-perform kanina, yung mga women's po. I think we are very, very proud sa ating pong ama, mga women sa kanilang mga asawa. But in reality po, let's just be real, that no matter how good our fathers are, they are not really perfect because no one is perfect except God. Kaya nga naman po, let's just start this morning by honoring the greatest Father of all, our Heavenly Father. Remember po, tandaan po natin,
Sinasabi ng Biblia na hindi lang siya parang ama o tulad ng isang ama. Ang sinasabi ng Biblia, siya ay ama natin. He is not just like a father. Hindi siya tulad lang, gaya lang, pero siya ay tunay na ama sa atin. If you want to know what a true father, a perfect father, a good father looks like, wag po ninyo akong tignan o wag ninyong tignan yung mga ama ng tahanan dito. We are all imperfect. But if you want to see and to know yung pong talagang a good father and a perfect father, if you want to know what a father looks like, kailangan po ang mata natin ay ituon natin sa Diyos. Kasi po siya ang perfect father nating lahat. In the Bible po, sa Biblia, God portrayed as our father figure over and over again. In fact po, sa pagbabasa ko ng salita ng Panginoon, and I have confirmed it, that Jesus refers God as the Father over 100 times in the first 4 books of the New Testament. Si Jesus pa lang po yun, account pa lang ni Jesus yan sa kanyang turo. Inattribute po niya ang Diyos as the Father over 100 times. Hindi pa po kasama yung mga ilang pang pagkabanggit ng Biblia katulad sa Galatians. It's not a part of the first 4 books not a part of the 4 Gospels. Pero kung palang sa Matthew, Mark, Luke, John pa lang, napakarami na pong mga talata ang nagsasabi at nagpapakilala sa ating Diyos bilang isang ama. Naisip ko po tuloy, bakit ganun karami ang mga talatang nagsasabi sa atin na ang Diyos ay ama natin? Bakit po kaya? Kami po sa pag-aaral namin sa paaralang Biblia, isa sa tinuro sa amin na kapag ang isang bagay ay inulit-ulit sa Biblia, binibigyan diin ng Diyos yun at napakahalaga nun. And to repeat it over 100 times, kayo na po ang bahalang mag-interpret kung gaano ito kahalaga para sa atin. Bakit po? Why would Jesus emphasize that God is our Father? Now, the simple reason is because God is really our Father. Para maniwala talaga tayo at talaga pong malagay sa ating puso yan at sa ating isipan at huwag nating makalimutan. Na sa susunod po na magkaroon tayo ng problema, huwag natin sisihin ng Diyos sapagkat siya po'y mabuting ama sa atin. Na hindi po natin isipin na malayo ang Diyos, na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Huwag nating isipin ang ganoon. There are over 100 verses in the Bible that tells us that God is a good Father for all of us. In Psalms 103, verse 13, ganito po ang nakasulat. As a father has compassion on his children. Lahat po ng ama, magsabi pong amen kung naniniwala kayo dyan. Mahina po. Mayroon daw po bang compassion sa puso ng isang ama para sa kanyang mga anak? Totoo yun o hindi? Amen. Minsan nahihiya lang po tayong mag-express siguro ng ating pong love, but the Bible is very clear. Sa puso ng bawat ama, kahit gaano pa po katahimik yan, unexpressive yan, pero sabi ng Biblia, ang bawat ama, naglagay daw at nagtanim ang Diyos sa puso ng bawat ama ng compassion para sa mga anak. Tapos ang sabi po dun sa second part, so the Lord has compassion also on those who fear Him. Kung ang mga ama dito sa lupa, us that are imperfect, tayong mga not perfect, Father, may compassion daw tayo sa ating mga anak, mas lalo na daw ang Diyos na may compassion sa lahat ng may takot sa Kanya. Yan po ang sinasabi po dyan sa Psalms 103 verse 13. Nais ko pong basahin yan sa Tagalog para marinig naman po ninyo. Sabi po sa Tagalog version, kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sa Tagalog pong Biblia, parang ginamit yung salitang nahahabag para sa term na compassion. No po. Sa talata pong ito, ginamit ng salita ng Diyos ang isang ama bilang halimbawa para ipakilala at ilahad ang katotohanan patungkol sa kanyang sarili. Nagpapakilala ang Diyos dito po sa talatang yan na sinasabi niyang katulad ng isang ama, kung ang mga ama dito sa lupa ay may compassion sa kanilang mga anak,
ganun din daw siya. Kasi nga po, siya ay ama din natin. And He is our perfect Father. Uulit-ulitin ko po yan ngayon pong umaga para maitanim sa ating pong diwa at sa ating puso ang katotohanan na iyan. Ang Diyos po ay mahabagin. Yan ang sabi sa Tagalog. Compassionate. Yan ang sabi sa salitang Ingles. Yan ang sabi po ng Biblia. At para mas maunawaan po natin ang pagiging mahabagin ng Diyos, ginamit po niyang halimbawa ang compassion ng isang ama. So, very clear naman po dyan sa verse na iyan. Maaari pong para sa atin, pag binasa natin yung salitang compassion, maaari pong marami sa atin, mas maiko-connecta natin yan sa nanay, no? Kaysa sa ama. Kasi po, most of us, mayroon tayong wrong notion about compassion. Kasi marami pong tao, pag sinabing compassion, akala po nila, yung pong dapat laging binibigkas, showy, pinapakita, etc. Pero alam po ninyo, this is my 6th year or 6th time na nag-celebrate ng Father's Day na isa ring ama. Siyempre po, I have celebrated Father's Day magmula nung bata ako with my father, pero 6th time ko na po ito dahil 6 years old na yung aking anak bilang isang ama. Pero masasabi ko po, napakarami kong na-realize. Na-realize ko lang sa pagiging ama, sa pagiging ama ko. Because ako po, I myself, may mga pagkakataon na misinterpret ko rin ang tatay ko noon. Bilang isang anak, ngayon ko lang po na batid, nung naging ama ako, nami-misinterpret lagi ang mga tatay, maybe because iba lang ang love language nila. Nakuha po ninyo. Yung paraan lang nila ng pagpapahayag ng pag-ibig, hindi lang siguro by mouth na sinasabing I love you or baka yakap, hindi po ganoon. Hindi po katulad ng nanay na talagang iiyak kung umiiyak ka, iiyak kasama mo, yung mga ganun po. Pero I realized that many fathers are just misinterpreted, misunderstood, simply because we have a different kind of love language. Iba yung pagpapahayag natin ng pag-ibig. Maaari pong marami sa atin, nga sabi ko nga kanina, maiko-connecta natin yung salitang compassion sa mga nanay at ina kaysa sa ating mga ama. Pero the Bible is very clear. When we say compassion, if we are talking about compassion, sa puso ng ama, hindi natin pwedeng questionin yun. Even the Bible tells us that there's compassion sa bawat ama para sa kanilang mga anak. Tinignan ko po yung word na compassion, kung anong meaning niya. Ang meaning po na nakita ko sa mga dictionary is a feeling of deep sympathy and sorrow for another who's stricken by misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate the suffering. Yun ang kahulugan. Pag tinagalog po natin, ang interpretation po dito, pag sinabing compassion daw, hindi lang basta awa o habag. Ito po'y awa na may kasamang gawa. Yung nararamdaman mo yung nararamdaman niya at may desire ka to do something about it. Iba po kasi yung naawa ka lang tapos tumalikod ka at wala kang ginawa eh. At napakarami pong ganun, maawain lang. Pero hindi yung compassion. Kasi po ang compassion ay magtutulak sa'yo, may mararamdaman ka. Na parang gusto mo siyang tulungan, nararamdaman mo rin yung pain, o naiintindihan mo siya. Pero nagtutulak sa'yo yun, na gumawa ng isang bagay to alleviate the pain. Yun daw po yung ibig sabihin ng compassion. Kaya nga sinasabi ko, kung compassion din lang ang pag-uusapan, ang Diyos po natin, ang perfect example of that. Kasi po tayo dahil sa kasalanan, papunta tayo ng impyerno. Kaawa-awa talaga tayo. At kapag tinitignan tayo ng Diyos, sigurado pong naahabag siya at naaawa siya because the Bible is very clear, because of our sins, papunta tayo ng impyerno. So kaawa-awa ang ating kalagayan. Pero hindi lang basta naawa ang Diyos. Bumaba po siya mula sa langit at gumawa ng paraan para tayo po ay angat po niya doon sa pagkasadlak natin, doon po sa kasalanan. So I call that compassion. He even died for us. Ewan ko po kung may perfect example pa ng compassion kaysa doon. No po. Kaya po,
Ayun po, yung ibig sabihin ng compassion daw po, we are even willing na makihati sa paghihirap para lang mapawi. Please don't get me wrong. Hindi ko po sinasabing sa ama lang ito. But last month po, araw na po ng mga nanay, araw naman ng ama po ngayon. Kaya po, let's just highlight. Total po, father naman yung nilagay na naisulat naman po sa talatang yan. Kaya we are just highlighting yung pong sa part ng ama, no po. Pero I believe na both parents, mother and father, have compassion sa kanila pong mga anak. We are even willing na makihati sa paghihirap. Hindi lang basta nga makihati eh. Kung po pwedeng kunin na lahat, gagawin po natin, hindi po ba? So, we call that compassion. Hindi po yun innate sa atin at basta na lang ganun. Inilagay ng Diyos yan sa bawat ama, sa bawat magulang. Siguro po atin kaya katamo, sumabi, ay, haluha talaga itatak ko yung hagagana ako. Ken eh, ima ko talaga yung hagagana ako. Pero alam po ninyo, while it is true that most of the time, madami pong mga ama hindi talaga showy. That's true. Maaring di direktang sinasabi o maipakita sa diretsyong pamamaraan o pagsasalita. Pero Biblia talaga nagsasabi. At ako bilang isang ama, I can attest to it, na minsan tahimik lang kami, pero alam po ninyo, nagtanim talagang Panginoon ng pag-ibig at compassion sa puso po namin para sa mga anak ng Diyos. Kachat ko po si Pastor Laheni this week. May sinend siya sa aking isang reading. So, one morning, nakita ko po yung message niya at sabi niya, this is a very good reading for Father's Day. Yun po yung sinabi po niya. Very good reading daw po para sa Father's Day. Binasa ko po siya. But I have already read that story, pero ang sabi ko po sa kanya, I will be using it as an illustration for this morning. So I would like to state the story. In 1890s po, meron pong isang tao, isang ama, a father, nagkaroon siya ng deep concern about yung kanyang anak na constantly suffering from colds at saka coughs. Mayroon isang ama, yung kanyang anak suffering from ubo at saka po sipon, trangkaso, yun po. Yung pong panahon na yun, yung mga treatment were limited. At saka yung mga gamot, ineffective. Yun ang sabi doon sa story. So, being a father, pero bukod sa pagiging ama, he is also a man of science because he is a pharmacist. No po, yung ama. So, as a father, nakikita niyo yung kanyang anak, nahihirapan siya. Yung mga existing medicine noon, hindi makatulong-tulong sa kalagayan po ng anak. So, anong gagawin ng ama? Ang gagawin po ng ama, natural, hahanap ng ibang paraan para po makatulong doon sa kalagayan ng anak. Tapos po itong ama na ito, being a man of science, a pharmacist, nag-decide siya at nag-try, nag-experiment po siya to create his own remedy. He developed an ointment. Pinagsama-sama daw po niya ang methanol, eucalyptus oil, camphor. I don't know if I have pronounced it correctly. But pinagsama-sama niya yung ilang mga ingredients at nakagawa po siya ng very special ointment na inirarab po niya sa likod at sa chest ng kanyang anak. At alam po ninyo, ang nangyari, yung ointment na yon, parang inopen up niya yung airways ng bata at nakatulong sa sitwasyon ng bata. At gumaling po ang bata. Now, in honor po, dun sa may brother-in-law siya, ipinangalan niya sa kanya yung ointment, kaya hindi po natin masyadong alam yung kwento niya. Pero sigurado po ako, alam na alam ninyo yung ointment. Ang ointment pong yun ay Vicks Vaporub. We know it as our Vicks Vaporub. Alam po ninyo, noong 1918, nagkaroon ng Spanish flu pandemic. Ang sabi po nila, mas malala pa yon kaysa sa COVID pandemic natin na nakaraan. Nagkaroon na noon ng pandemic, they call it Spanish flu pandemic. Yung Vicks Vaporub daw po become a household name across America that time. At nakatulong sa sitwasyon nila.
Naalala ko po yung Vicks na yan eh. Nung bata ako eh. Bala mo po, magic ointment yan na kahit anong sakit, but puro Vicks yung sabihin na rin matwa. Masak kabunto, ay, ati kong Vicks, sana, di nanda ka po Vicks kay niya. Adjama plus na kamata, di nanda kang Vicks kay niya, mapakayanda ka. Kayo po, manguko ka, apisanda kang Vicksalo. Parang there is a parang comforting parang feeling. Siguro po itong cooling effect. And also the smell. Sometimes po wala namang sakit pero gustong-gusto na lang nating naaamoy yung Vicks. Ako po gusto kong nakakaamoy ng ganun. Ang sarap ng tulog ko pagka nakakaamoy po ako ng ganun. At saka marami akong memories na natatandaan. Pero isulat ko nga po dito, I'm thinking, ano po ba special sa Vicks Vaporub? Hindi po ako doktor, kaya siguro po may medical reason behind that. Pero sa akin po, very special yan, pati sa maraming Pilipino. Bakit po? Minsan po, naisip ko, hindi naman talaga sa ointment, kundi sa ginagamit na kamay ng Diyos sa paghaplos. Kasi po, we remember Vicks, right? Pero mas nare-remember natin yung hagod ni tatay at hagod ni nanay. Maybe there's something not only on the ointment, but on the hands. Yung pong hagod. Feeling ko po, andyan pa nga lang Vicks, basta itang hagod na nin tatang, ang pong hagod na nin ma. There's something in there. There's comfort doon sa ganoon. No po. Pero yung po palang Vicks na ipanganak dahil sa pag-ibig ng isang ama. Kaya nga sabi ko po, it's a very, very good illustration. Because of the compassion of a father, ayun po, lumabas po yung isang ointment na hanggang ngayon ay gamit na gamit pa rin. Siguro po, marami dito sa bahay po natin, siguradong meron po niyan eh. Hindi nawawala yan. Sa lahat po ng mga magulang, ako po, I know, sabi ko nga po kanina, it was our father or the hands of our father and the hands of our mother applying it with gentle hands. Yun ang talagang sigurado kong nagbibigay ng ganoong klaseng feeling of comfort na po. Mga manantahanin, nais ko pong mamanhik sa inyo, our children, yung ating mga anak, may not always remember our words because we are a man of few words. Our children may not always remember our words, but they will remember our presence, our love for them. Masasabi ko po na madami akong naunawaan. Sabi ko nga, nung naging ama na ako, most of the time po kasi na-misinterpret ko rin yung tatay ko. Ayun, nandyan po yung tatay ko eh. Happy Father's Day pa. Panganay po ako eh. At ako po yung klase ng tao na makaya ko po itang mapag-analyze ko. Matanong ako eh. Kaya if there is something that I don't understand, hindi ako nahihiya to speak. Kahit po nung bata ako, pag may decision sila, I ask. Hindi naman po ako lumalaban, but I always ask. But there are many times that I remember, nagkakaroon kami ng medyo gasgasan ng tatay ko, simply because, now I know, because I'm a father, simply because I misunderstood him many times. At alam ko po maraming mga anak, baka maaaring may mga hinanakit sa mga ama, pero maybe, i-share ko lang yung aking experience, pero baka nami-misunderstood lang natin sila. Madalas kasi yung pagiging unexpressive nila, nami-misinterpret natin as lack of compassion eh. Balata mo, lalang pakialam, walang tahimik la, at saka tsula ka side. At tsula sulok. We are misinterpreting it as parang lack of compassion. Maaari pong hindi natin maalala na nakiiyak sila sa mga panahon na may problema ka. Kasi po, kahit po ako, nanay ko po yung naaalala ko nun, pag umiiyak ako, nakikiiyak din. That's a special gift of the Lord for mothers. Maaari pong hindi natin yan nakita
sa atin pong mga ama o maaaring hindi sila madalas mag-I love you, no po? Yung mga tatay. Pero may mga tatay namang okay. Pero hindi sila madalas na ganyan eh. First, based on my experience. Pero yung pagsusumikap po nila sa pagtatrabaho, I think that's their love language. Yung kada umaga pong aalis sila sa bahay, kahit they are not shouting that they love us, yung hakbang nila palabas ng bahay, papunta ng trabaho, I think we can say na actions speaks louder than words. Because if they don't love us, they will not do that. Kung hindi po nila tayo iniisip, ang ating kapakanan, hindi nila gagawin yon. We cannot see their sacrifices. Di katulad ng mga nanay kasi nakikita natin sa bahay and usually mas kasama ng bata. But the sacrifices of our fathers sa trabaho, malayo kasi sila sa atin. We cannot see them. Aalis sila nakangiti, uuwi sila nakangiti. We don't know the whole story doon sa buong araw. Doon sa trabaho po nila, hindi naman nila kinukwento yun eh. Pero tuloy pa rin sila sa pagpasok. I believe minsan, kasi po nararanasan ko rin, minsan po uuwi sa bahay, kailangan mong ngumiti. Kasi po yung bigatin na nadarama natin, hindi naman natin pwedeng ipasa sa pamilya natin. We are thinking about them. So, we will pretend that we are okay. Pero yung totoo, bigat na bigat ng paa mong papasok ulit sa trabaho kinabukasan. Because there's something is happening in our workplace. Pero ano ang driving force? Bakit ginagawa pa rin yun ng paulit-ulit at araw-araw? Pag-ibig. Compassion. And it's because of the Lord na naglagay nun sa puso ng bawat ama. Sabi ko nga po, iba lang ang love language nila. Yung mga panahon po na maalala mo siguro, kinukwento mo yung pangarap mo, ang naalala mong nagsusuporta lang ng pangarap mo, nanay mo. Nung bata ka, sinasabi mo na, gusto ko po maging doktor, maging police. Tapos ang nanay mo, very proud, no? Gyung mo yan, anak. I remember my mother, talaga pong, kahit anong sabihin ko, feeling ko nga po, kahit sabihin kong gusto ko maging Superman, sasabihin pa rin ng nanay kung kaya ko yun eh. That's how supportive our parents vocally, yung mga nanay natin. Yung tatay ko tahimik lang. Sometimes we misinterpret it as wala lang pakialam mo, wala silang pakialam. Pero ngayong ama na po ako, because yung anak ko po, 6 years old pa lang, pero nagsasabi na siya ng mga pangapangarap niya. Yung asawa ko po, naririnig ko, pag-pray mo kay Jesus, kaya mo naman yan. Yung pong typical na nanay na i-encourage. Pero ako po tahimik lang sa sulok. Pero not because I'm not concerned and not because I don't care. Pero alam po ninyo, maraming mga ama na sa sulok lang nakikinig. Hindi nagsasabi na kaya mo yan, etc. Pero at the back of the mind of every father, habang naririnig yung pangarap ng anak, nagpaplano na yan. Nagpaplano na kung anong gagawin, nagpipray na kay Lord, paano ko po gagawin ito. Nagpaplano na yan. Naisip niya, magtatrabaho ko na maayos para sa aking pamilya, para maabot lang yung pangarap nito. Maybe they are not expressive, pero it doesn't mean that they don't care. Nang sabihin po ninyo, yung pangarap ninyo nung bata kayo, nakinig lang yan, pero tumatak sa isip at puso ng bawat ama. And I believe na araw-araw, in my own point of view, especially if your fathers are Christians, every day, laman tayo ng panalangin ng ating mga ama. I want to believe na ganun po ang kaso sa bawat pamilya. Na sa bawat panalangin ng bawat ama, nano mo pong pag-pray na rin, tatang, palagayo po. Me as a father, I can say, mas marakal pa yung prayer ko kasi kayong pamilya ko kasi sarili ko. And that's my expression of love. Sometimes, hindi po kasi ako sanay din to be expressive. Though I am trying, pero maybe because of our culture as Filipinos. Pinalaki kasi tayo na pagka lalaki, dapat kamangaga, dapat masyas, dapat matibe. Ganon tayo pinalaki Nadala tuloy natin. Minsan, buroy mo na yung kaulan ng pambisana ka mangaga, pigil-pigilan mo, lalaki ako, wow. Pero it doesn't cancel the fact that fathers love their children and love their families. We call that compassion. Yung pong ipagtatanggol ka, ipaglalaban ka, dahil ayaw nilang makita kang nasasaktan, nahihirapan, compassion ang tawag doon.
Alam po ninyo, while I'm preparing this sermon, very emotional ako kasi there are a lot of things going through my mind. Because of course po, I have also experiences sa aking ama, and I believe po each and every one of us have experiences. I was deeply moved by the reality that the greatest way po, naisip ko lang po while I'm writing all of these things, I was deeply moved by the reality. Pinag-usapan po natin compassion of a father. Kaya nga tinanong ko po lahat ng ama kung mag-aamen kayo doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, that in the heart of every father there's compassion for their children. Nag-amen naman po, maliit na amen lang, pero narinig naman yun ng Panginoon. This proves na we are a man of few words, no? Kaya hindi tayo masyado expressive. Pero if we really have compassion, di po ba ayaw nating mapahamak ang ating mga pamilya? Pakitas nga po lahat ng ama na magsasabing ayaw nating mapahamak ang ating pamilya, ipagtatagol, paglalaban natin sila. Ako po, magtataas din ako ng kamay dyan. Alam po ninyo, if we really have compassion at kung ayaw talaga nating mapahamak ang ating mga pamilya, ang ating anak, ang ating asawa, our whole family, alam po ninyo, the greatest way to express our compassion, okay po yung magtrabaho, to provide, to give our effort. Okay yun. But the greatest way to show our compassion to our children, our family, at kung ayaw natin sila mapahamak, then, mga kapatid, all fathers here, listen, if we want to show our compassion, the greatest way to show it is to lead them to the Lord. Kung ayaw natin silang mapahamak, katulad ng sinabi po ninyo kanina, nagtaas kayo ng kamay, ilapit natin sila sa Diyos, mga kapatid. Yung ating mga anak, yung ating pamilya, because the Bible is very clear. Kapag ang tao lumayo sa Diyos, kapahamakan ng dulot. And if we know that, and we as a father, we don't want them na mapahamak, the greatest way to show our compassion is to lead them to the Lord. Nakuha po ninyo. I want to read some verses about this. John chapter 15, verses 5 to 6. Medyo mahaba po ito, but I will be reading it. Familiar naman po sa atin, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay mamumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang taong hindi nananatili sa akin, sa bandang last part, which as I highlighted po, ang taong hindi nananatili sa akin ay itatapon at natutuyo, tulad ng sanga. Ang gayong mga sangay kinukolekt at ihahagis sa apoy at sinusunog. Medyo malalim po yan, pero kapahamakan ng sinasabi dyan sa lahat ng mga taong hiwalay sa Diyos. So alam po nating may kapahamakan pagka ang tao hiwalay sa Diyos. So I'm talking to all fathers, if we have compassion, ayaw nating mapahamak ang ating mga pamilya, lead them to the Lord. Because apart from God, danger po ang tawag doon. Hindi lang po yan ang talatang nagsasabi niyan. In John chapter 3 verse 18, ganito po ang sinasabi, ang nananalig sa anak ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi nananalig ay hinahatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang lahat ng hindi sumampalataya, hahatulan. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Another verse po, 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. Parurusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, wala nang lilinaw pa dyan sa mga salitang yan. It means there's danger if a person ay hiwalay sa Panginoon. At ayaw sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus, sila'y paparusahan ng walang hanggang kapahamakan. And to tell you the truth, kapag sinabi pong walang hanggang kapahamakan, the Bible is talking about hell in this particular verse. So mga kapatid, kanina ko pa po sinasabi that every father has compassion in their children. At pagka-compassion, ang ibig sabihin lang nun, ayaw natin mapahamak ang ating mga anak, ayaw natin sila pong mapasama. Kaya po sinasabi ko po ang mga katotohanan ito. If we, as a father, have compassion to our children, our family, then the best way to express our compassion is to lead them to the Lord.
Yan ang pinakamagandang pamanang maiiwan natin sa ating pamilya. Hindi mo kailangang may pinag-aralan para maipamanang pananampalatayang yan. Sabi po ng marami, pag-aaral lang at edukasyon ng maiiwan ko, higit pa sa edukasyon ng takot sa Diyos, mga kapatid, at pananampalataya. Maiiwan mo nga, napakataas nga ng pinag-aralan niya. Pero kung walang Diyos sa buhay po ng ating mga pamilya, kapahamakan ng dulot. And for me personally, this is just personally. For me, ito po yung personal lang. I'm not, sa akin lang po. For me, kahit pa po mabigyan ko ng mana ang aking mga anak sa darating na panahon, kahit hektar yung lupa ang maiwan ko, kundi sila mapupunta sa langit, feeling ko, I have failed as a father. Because fatherhood and motherhood, sabihin ko na rin po, is a calling from the Lord. Ang mga anak po'y biyaya ng Diyos na may karampatang responsibilidad at may inaasahan ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, sino magtuturo sa ating mga anak? Sino po ang iisipin nating magdadala sa kanila sa Diyos? Maglalapit sa kanila sa Diyos? Gagamit at gagamit ang Diyos ng ibang tao. Pero hindi po ba mas mabuti kung tatay, nanay, ang gagamitin? Tutal po, nasa poder nila tayo magmula nang tayo bata pa. I'm just trying to express my heart po about this. I'm asking for all fathers to fight for our family, to fight for our children. Maybe siguro po masasabi na ninyo, Pastor, huli ng lahat eh. May pamilya na sila, wala na sa aming poder. Malalaki na sila. Mga kapatid, buhay pa tayo. Kapag may buhay, may nais pang ipagawa ang Panginoon, marami pang kayang gawin ng Diyos. If we can decide today and live kung ano man po sinasabi ng salita ng Panginoon, this will make a very, very big difference sa buhay ng ating mga anak. Totoo po nito, may mga ilang kakilala po ako na talagang matatanda na ang kanilang mga anak nang makakilala sila sa Panginoon. Pero nagkaroon pa rin ng malaking epekto yung pananampalataya ng tatay kahit pa malalaki na. Bakit po? Akit din pa magbayo eh. Itapa mo po ng anak mo na, naman mo kanyang dati tatay eh. Alam po ninyo, I'm just, ewan ko po, maybe siguro po, the Lord has put this in my heart. Passionate ko mo po to share this, kaya sabihan ka mo po. Now, I remember, malapit na po ako magtapos dito. I remember Joshua chapter 24, verse 15. Si Joshua po, konting background about this. Si Joshua po, nang sabihin po niya, this Joshua chapter 24, matanda na po si Joshua dito. Siguro po feeling niya, malapit na siyang umuwi sa langit. Kaya ang ginawa po niya, pinatawag niya ang mga pinuno ng Israel. Because by that time, he's the leader. Iniwan po kasi siya ni Moses eh. So, siya po ang humalili kay Moses to lead the Israel that time. Nang patapos na po ang kanyang misyon dito sa lupa, alam niya na malapit na siyang umuwi. He gathered the Israelites. At if you will be reading Joshua chapter 24 from verse 1, nag-start po si Joshua dito by reminding the Israelites how good God is. Tungkol po sa ginawa ng Diyos, sa pagpapalaya ng Diyos sa kanila, kaano kabuti ang Panginoon. And then, dumating po yung bandang verse 15, ang sabi po kasi niya, maraming Diyos-Diyosan dyan. I'm just paraphrasing it. Now today, you choose. Ngayong araw na ito, may kalayaan kayong pumili kung sino ang paglilingkuran ninyo. Pumili kayo kung ang mga Diyos-Diyosan ng mga kapaligid na bansa natin o maglilingkod kayo sa Diyos na buhay. Tapos bigla po niya sinabi, but as for me, magdesisyon kayo. Pero sa akin at sa aking sambahayan, he's talking about his family. Dito po nagsasalita siya, not just a leader of the Israel, but a father to his household. Nakuha niyo po yung dating niya. Sinasabi niya, pili kayo. Pero bago po niya sinabing pili kayo, sinabi na niya kung gaano kabuti ang Diyos. Parang pinorsuade na sila na God cannot be compared to other
idols. Yun yung sinasabi niya. Now you choose. Pero sabi niya, but as for me, sa akin, sa ganang akin at sa aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Yun po ang sabi niya. Hindi na nga niya tinanong yung asawa niya, mga anak niya, tungkol dito. Siya as a father, he decided for his family. Ganon po katapang. Nang binabasa ko po yan, sigurado po ako, may boldness na, kasama yan, na pagsasalita niya. Hindi lang niya basta parang kwento lang. Talagang sinabi niya yan with conviction. Kaya naisulat ko po ang 3 part dito sa talatang ito. Yung first po, as for me, yung word na me, sa akin, ako. Kasi po, I'm writing this, I'm thinking about a godly father. Kasi po, kailangan natin ng example, di po ba? To become a godly father. Pero number 1 na nakita ko po sa talatang ito, a godly father leads by example. Amen po ba? A godly father leads by example. Ang sabi po dito sa first part, as for me, ako. Hindi niya sinabing, yung mga anak ko, yung asawa ko, maglilingkod sa Diyos. Kasi po hindi natin pwede sabihin yung kailangan mauna muna sa atin yun eh. Tayo muna bago sila. You cannot lead others if ikaw hindi ganon. Naku po ninyo. Ako po as a father, kaya ko sabihin sa anak ko, anak, paglingkuran mo ang Diyos. Kasi po naglilingkod ako sa Diyos. Hindi ko naman pwedeng sabihin na paglingkuran niya ang Diyos, tapos ako hindi ako naglilingkod. Parang sinasabi, para pong normal, no? This is just a logic. Sinasabi mong wag magsigarilyo ang anak mo, nagsisigarilyo ka. In the mind of your child, mahihirapan siyang mag-grasp yun. Because they will not remember your rules, they will remember your example. Yung mga bata po kasi, they will not remember the rules. Kadalasan po, makakalimutan nila yan, yung sinabi mo. Pero they will remember your example. Kasi pag may inutos ka, ang isip ng anak, paano? I pray po para sa mga magulang, masabi natin ganito anak. And you lead by example. Tayo muna. Para po nakatabalikan na. Ba't po kayo tay? Mahirap po yun eh. Parang si Joshua po, sinabi niya na ang mga anak ko magsaserve kay Lord yan because he himself have decided on his own personal decision na I will live for the Lord. I will serve the Lord. Yun po ang sinabi po niya dyan. By example. Ano po? Then number 2, hindi lang po basta siya lang sinama niya ang kanyang pamilya. A godly father takes responsibility for his home. In fact po, whether we like it or not, as a parent, not just a father, but also mothers, nang magkaroon po tayo ng pamilya at mga anak na biniyayaan tayo ng Panginoon ng mga anak, may responsibility talaga tayo in front of the Lord. At kailangan natin tayuan yon. Tayuan mo mat hindi, pero tatayo tayo balang araw sa harap ng Diyos para sa pamilya natin. We will give an account to the Lord, in front of the Lord for our family. Ako po, iniisip-isip ko na paghaharap ako kay Lord, hindi lang po ako haharap sa Kanya bilang pastor ng church na ito. Haharap ako sa Kanya bilang magulang sa mga anak ko. Bilang tatay sa pamilya namin. Haharap ako sa Diyos bilang anak sa mga magulang ko. I'm thinking all of these things na po. Hindi lang po yung isang avenue ng life natin. Pero ito pong si Joshua, makita po natin. Ang sabi niya, nagdesisyon siya sa kanyang sarili, pero sinama niya yung kanyang pamilya sa pangarap na yun. Take responsibility for his home. Hindi naman po sinasabi dito na manduhan natin sila. They have their own decision. But at least we try our very best. And we give our all effort for it. We will serve, sabi po doon sa bandang last part, siya at pamilya niya, buong sambahay niya, we will serve the Lord. A godly father makes clear decision to serve the Lord. Commitment po yan to the Lord. Palagay ko po, lahat po sigurado dito na, Ama, ganyan ang pangarap. The whole family is serving the Lord. The whole family is living for the Lord. Pero it will all starts with us. You are telling your children to pray, show them how to pray.
You tell your children na galangin ang matatanda, pakita mo paano. We are telling our children na, anak, dapat ganito, etong gusto ng Panginoon. You show them that you do it. Then your words will have power and will impact your children. Sometimes po kasi our words become void, parang walang laman, because children doesn't see some examples. I know po na this should supposed to be a very happy morning for the fathers, because it's indeed a good day to celebrate na po. Pero pagpasensyahan na po ninyo, sa akin pong puso, itong gusto ng Panginoon na marinig natin. Kasi po kung makukuha lang natin ito, sayang ang araw. And we don't know what tomorrow will bring. Pero today, we decide. Decide today. And my prayer is, masabi natin, Panginoon, as a father, me, personally as a father, I have decided to serve you, Lord, and my whole family will serve you as well. Maybe siguro po, this will start as like a dream muna, na nilagay ng Panginoon sa atin, lalo na nung maragul na po rin anak yun, yung apakli, ayaw po, ne? But you start praying, you start trying to lead them to the Lord, share them the word of the Lord. You start it. You start, pwede na po kayo mag-start. Simply, yayain lang. Oh, ngayong gabi, magpe-pray muna tayo bago tayo kumain. You lead the prayer. Alam ko po, hindi po sanay yung mga tatay dyan, pero I encourage you, kaya natin gawin yan. Tayuan natin. We are appointed to do this. We are called to do this. At kapag ka po tayo tinawag ng Panginoon, kalooban ng Panginoon ito, bibigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon na gawin ito. O nano mo po ng kalyanda kata mo, kaya mahilila, bala mo alway, tatangin niya, atin niya pampabalong pa-pray-pray ngayon, sitsitan lang po kayong bali, pero masanting ang sitsitan ito. Kasi po, there's something happening in your household. Something is being shaken. Kasi po, the Lord is doing something kapag kaganon. O ano mo, ito sabihan daw, nga pa nga ng tatang niya daw. Sabihan daw po rin nga, anak. But it's good to hear those things. It means there's something happening. And alam po ninyo, nais ko sabihin sa inyo, may anointing ang bawat ama to do that. If you pray, start doing it, the Lord will help you. Sigurado po ako, tutulungan tayo ng Panginoon. Bakit? Kalooban ng Diyos ito. To lead our family to the Lord. No po. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga salita po ninyo. Salamat sa salita ninyo na nagtuturo sa amin kung paano po kami dapat mamuhay, Panginoon. Today is Father's Day. I want to thank you, Lord, for the lives of each and every father na naririto. Pero we want to thank you also and remember you as our perfect Father in heaven. Maraming salamat po for your words na nagtuturo sa amin kung ano ang inaasahan mo para sa amin. I ask and pray, Lord, na maunawaan ni ito, lalong-lalo na ng bawat ama ng tahanan na naririto at nakikinig dito, kung ano po ang iyong kalooban. Alam ko po, Panginoon, that there is compassion in each and every hearts of every father here. Pero tumimo rin sana sa amin that the greatest expression of our compassion is to lead our children, our wives, our family, our wife, to the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita that you are expecting us to stand for our family, to fight for our family. Dalangin ko, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kakayahan sa bawat ama ng tahanan sa lugar na ito upang magawa namin ang iyong kalooban para sa aming mga pamilya. The first ever ministry is the family. Kaya po, tulungan niyo kami na magtagumpay sa panawagan namin bilang maging ama ng tahanan.
We take this as a calling from you, Lord. You have called us. Use us, Lord. Use each and every fathers here. Parang mga anak, ang buong pamilya ay mailapit po sa inyo, Panginoon. Pagpalain ninyo ang bawat ama ng tahanan na narito. Magkaroon ng lakas ng loob ang bawat isa sa amin na manindigan at tumayo. Unang-una para sa inyo at para sa aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat po for all the things, Lord, na ginawa na po ninyo for this morning. We thank you for your presence that is in this place. And now, Lord, as we do the Holy Communion, the breaking of, we will break bread together. We ask, Lord, linisin mo ang aming puso, ang aming isipan. Maging dalisay kami sa inyong paningin upang sa gayon, ang aming gagawin na ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong banal na harapan. Purihin ka at luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.